I'm fine too. You look good on your uniform. Napatingin din ako sa suot ko. Simple lang naman ito. Hindi naman sobrang nice para sa isang waitress. Ngumiti ako dito at ganun din siya. Adriana! Sabay kaming napalingon sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Rafael. Kaagad bumilis ang tibok ng puso ko. Ang lakas talaga ng epekto ng lalaking to sa akin. Madilim ang paningin nito habang nakatingin sa amin ni Adam. Palipat-lipat ang paningin nito sa akin at kay Adam. What are you doing? Mariing sabi nito. Bahagya akong kinabahan. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Nangapa ako ng salita pero walang lumabas sa bibig ko. Tumingin ako kay Adam at ngumiti ng pilit. Kailangan ko ng magtrabaho. Bulong ko dito pero alam kong narinig yun ni Rafael. Narinig ko kaagad ang malakas na buntong hininga ni Rafael na parang nawala ang mabigat na pasan. Oras ng trabaho ngayon, Adriana. You should know that. Tumango ako kay Rafael. Saka ako nagpaalam kay Adam. Tama naman si Rafael. Oras ng trabaho ngayon. Humarap ako kay Rafael at hindi ko na mapigilang hindi makaramdam ng kirot. Please come back. Sana bumalik na ang alaala mo. Umiwas ng tingin sa akin si Rafael at iniwan ako ditong bigo. Lumingon ulit ako kay Adam at binigyan ng pilit ng ngiti. Nagsimula ulit akong magtrabaho. I miss him. Yeah, I really do. Hindi na ako makapaghintay na bumalik ang alaala niya. Alam kong wala pa akong ginagawa ngayon kasi nakabuntot palagi si Ruby dito. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at nagsimula ulit magtrabaho. Bago pa lumaki ang tiyan ko, dapat alam na ni Rafael. Dapat naaalala na ako ni Rafael. Alam kong mahirap ang gagawin ko pero di bali na. Worth it naman kasi mahal ko naman. Binigay ko na kay Adam ang order nito. Nginitian ko na lang ito saka ako iniwan dahil bukod sa oras ng trabaho ayokong magselos si Rafael pag bumalik ang alaala nito. Pagod na pagod ako sa araw na yon. Buong maghapon ako nagtrabaho. Syempre hindi ko rin nakalimutan kumain para sa anak ko. Hindi madali sa akin magtrabaho lalo na't nasa counter si Ruby at Rafael. Halos hindi ko na gustong bumalik sa counter pero wala akong magawa. Tiniis ko na lang ang sakit. Umuwi din ako ng sobrang pagod. Naunang umalis si Rafael dahil meron pa ito nga asikasuhin at naiwan si Ruby. Kasalukuyan akong nasa building na ng De Silva ngayon. Nakaupo sa sofa dahil sa naramdamang pagod. Tahimik ang building. Mukhang hindi pa umuwi yung mga tao. Hindi ko nakita si Rafael pag uwi ko at ganun din si Ruby. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Napaahon kaagad ako nang maramdaman kong maduduwal ako. Kaagad lumipad ang palad ko sa bibig ko. Saka hindi ako nagdalawang isip sa kusina para sumuka. Napapikit ako habang sumusuka. Ganun pa rin ang pakiramdam, walang pinagbago. Naluluha ako habang dumuduwal. Parang pati laman loob ko masasali sa pagduwal ko. Adriana, are you okay? Narinig ko kaagad ang yapak ni Rafael at ang boses nito ng pag-aalala. O baka guni-guni ko lang. Nilinisan ko ang bibig ko saka ko siya nilingon. At tumambad sa akin si Rafael na nakapambahay na. Kinagat kong pang-ibabang labi ko. Ang akala ko meron silang lakad ni Ruby. Lumapit ito sa akin habang kumukuha ng tubig sa fridge. Napapikit ako habang nangingilid ang luha ko. I miss you, Rafael. Kaagad akong umiwas ng tingin. Yumuko ako nang maramdaman kong mainit na luhang dumaloy sa pisngi ko. Nilapag niya ang basong merong tubig sa harap ko. Kinagat kong pang-ibabang labi ko. Parang dinudurog ang puso ko. Napatingin ako kay Rafael at tumambad sa akin ang mukha nitong walang emosyon. Nasasaktan ako. Kinuha kong tubig saka ako uminom. Naalala mo ba nung stop it? Stop it, will you? Tigilan mo ng pagpapaalala sa akin sa mga alaalang ayoko nang maalala. Malamig na sabi nito. Mas lalo akong nadurog. Pero how many times do I have to tell you? I don't know who you are. I can't remember you. At hindi ako interesadong maalala ka. Parang pinupunit ang puso ko habang sinasabi niya ito. Tumulo ang isang butil kong luha habang patuloy ako sa pag-iling dito. Girlfriend mo ko, Rafael. At hindi si Ruby. Ako si Adriana Gray, ang girlfriend mo. Naaalala mo ko? Pagmamakaawa ko, baka sakaling maalala niya ako pag sinabi kong buo kong pangalan. Enough! Stop it! Pinapasakit mo lang ang ulo ko. Mariing sabi nito.
Habang nakahawak sa ulo nito, bahagya akong nataranta at nakaramdam ng pag-aalala. Kaagad ko itong nilapitan pero kaagad din itong lumayo sa akin. Please, Rafael. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito na walang emosyon. Buntis ako. Gustong-gusto kong sabihin na buntis ako. Pero natatakot akong hindi niya matanggap dahil wala itong maalala. What's happening here? Bumaling kami sa nagsalita at tumambad sa amin si Ruby. Lumapit ito kay Rafael na nakahawak pa rin sa ulo nito. Napunta naman ang galit na mukha sa akin ni Ruby. I told you, Adriana. Huwag mong pilitin ipaalala sa kanyang lahat. Look what you've done. Sumasakit ang ulo niya dahil sa'yo. Susugod sana dito sa akin ito. Pero pinigilan ito ni Rafael sa pamamagitan ng paghawak sa bewang nito. Please calm down, baby. Bulong yun ni Rafael sa tenga ni Ruby. Dahilan para mas lalong ikadurog ng puso ko. Tuluyan ng hinila ni Rafael si Ruby palabas sa kusina at naiwan ako ditong bigo. Luhaan. Nasasaktan at durog na durog. Mahigpit kong hinawakan ang brasong kanina ko pahawak. Nalalabong paningin ko dahil sa luha. Halos hindi ako makahinga dahil sa sakit. Ang sakit-sakit na makita ang lalaking mahal mo sa piling ng iba. Ako ang girlfriend, pero hindi ako kilala. Sa lahat-lahat ng pwedeng kalimutan, bakit ako pa? Sa lahat-lahat ng pwedeng hindi maalala, bakit yung alaala pa namin? Napapikit ako sa sobrang sakit at natatakot akong naapektuhan ng anak ko. Sa sobrang desperado kong makaalala si Rafael, sumakit ang ulo nito dahil sa akin. Mas lalong umagos ang luha ko. Sunod-sunod ito na parang ulan. At sakit-sakit sa dibdib, ang sikip-sikip na parang gusto mo na lang mawala. Yung parang gusto mo na lang itulog kasi sa pamamagitan niyan nakakalimutan mong sakit. Bakit nga ba nagkaganito? Bakit ganito ang nararanasan ko? Do I deserve this? Umiling ako at mas lalong umagos ang luha ko. Nanatili akong nakatayo sa kusina, hindi makagalaw. Nasasaktan at durog na durog. Tumingin ako sa pintuan kung saan lumabas si Ruby at Rafael kanina. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Kahit nangihina ako'y pilit kong pinapalakas ang katawan ko para makahakbang lang paalis sa kusina para makapunta na sa kwarto. Nalalabong paningin ko dahil sa mga luha. Paulit-ulit ko itong pinunasan pero patuloy lang sa pag-agos ang luha ko. Kailangan kong tumigil sa pag-iyak, baka makakasama sa anak ko. Kailangan kong iwasan ng stress para sa anak ko. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Saka ako dahan-dahan nagpalit ng damit. Pagod na pagod ako ngayong araw, dagdagan pa ng sakit sa puso. Hindi ko alam kung bakit sa akin pa nangyayari ito. Hindi ko alam kung bakit ko nararanasan ito. Lumabas kaagad ako ng kwarto ng kasambahay at dumiretso sa kusina para makapagluto ng hapunan. Kailangan ko ring tumulong dito dahil nakikituloy lang ako. Pinunasan ko ang luha ko kahit alam kong walang silbi dahil tutulo pa rin ito. Naglinis muna ako sa kusina habang umaagos pa rin ang luha. Pumikit ako ng mariin para pigilan ang damdamin ko. Tama na, baka nakakasama sa baby ang sobrang pag-iyak. Okay lang sana kung meron akong pamilyang pagsasabihan ng mga nararamdaman ko. Kahit kaibigan lang sana okay na ako. Pero wala eh. Ulila na akong lubos, wala akong pagsasabihan. Si Rafael na lang ang meron ako, pero hindi ako maalala. Natapos ko ang paglilinis ng buong kusina. Kumalma ako kahit papano, pero ramdam ko pa rin ang mugto ng mga mata ko. Kinalma ko ang sarili ko. Kahit ngayong araw lang gusto kong magpahinga sa sakit. Kahit ngayon lang gusto kong maramdaman ng ginhawa. Gabi na nang natapos ako. Sa paglilinis saka sa pagluluto. Kailangan ko rin magtrabaho dito kasi tulad ng sabi ko naninirahan lang ako dito para tulungan si Rafael makaalala. Hinanda kong lahat ng pagkain nang marinig ko si na mom nakakauwi lang. At pagkain kaagad ang hinihingi. Kasama ko na ngayon ang 2 kasambahay para tulungan ako sa paglagay ng pagkain sa dining area. Alam kong mugto pa rin ang mata ko galing sa pag-iyak pero di bali na. Hindi naman siguro yun mapapansin. Sumunod ako sa 2 katulong palabas ng kusina para pumunta sa dining area at naabutan ko kaagad si mom at sir. Nakakaupo lang. Siguro pagod na pagod sila sa trabaho. Oh, iha. Ikaw ang nagluto? Tumango ako sa tanong ni ma'am, saka ngumiti ng pilit. Wala ako sa kondisyon ngayon maging masaya. Wala ako sa kondisyon ngayon ngumiti ng totoo. Buti naman, ang sarap mo pa naman magluto. Ngumiti ulit ako ng 1 beses. Buti na lang hindi napansin ni ma'am na mugto ang mga mata ko.
Bumalik ulit ako sa kusina para kunin pa ang ibang mga pagkain. Narinig ko kaagad ang boses ni Ruby na paniguradong pababa na. Napabuntong hininga ako at kinalma ang sarili. Hinintay kong makabalik ang dalawang katulong para sila na lang ang maglagay doon. Pero bumagsak ang balikat ko nang makitang abala na. Nagpakawala ako ng malakas na buntong hininga bago ko napagdesisyon ng lumabas na. Thanks, tita. Naabutan kong sabi ni Rafael. Bumilis ang tibok ng puso ko habang dahan-dahang palapit ako sa kanila. You're welcome, iho. But I wonder, para saan ang party? Tanong ni Ma'am. Napakunot din ako ng noo. Party? Magpapaparty si Rafael? Para saan? Napatingin ako sa kanila, tumambad sa akin si Ma'am na naguguluhan at si Ruby habang si Rafael, malaki ang ngiti. It's a surprise party, tita. Nakangiting sabi nito habang nakatingin kay Ruby na naguguluhan. Pumuntong hininga ako. Unti-unting nawala ang ngiti ni Rafael nang nakita akong palapit. Well, hindi na ako makapaghintay. Nakangiting sabi ni Ma'am. Nagpatuloy ako sa paglapit para ilapag ang natitirang pagkain. What is it, babe? Naguguluhang tanong ni Ruby kay Rafael. Ngumiti lang si Rafael at hindi na sumagot. Nilapag ko ang pagkain, dahilan para maagaw kong atensyon nila. Sit down, Adriana. Sumabay ka na sa amin. Ngumiti ako saka umiling. Hindi na po, sasabay na lang po ako sa mga kasambahay. Nakangiti kong sabi, ayoko munang sumabay sa kanila. Kahit ngayon lang gusto kong maramdaman ng payapa. Kahit ngayon lang gusto kong makatulog ng tahimik. Kahit ngayon lang ayoko munang masaktan. Kahit ngayon lang ayoko munang ma-stress. Para sa anak ko. Ngumiti ulit ako kay Ma'am saka ako tumalikod sa dining area. Hindi ko na nilingon ang banda ni na Rafael dahil tulad ng sabi ko gusto ko munang magpahinga. Nakatulog ako ng payapa sa gabing yon. Kumain ako ng marami tulad ng plano ko. Nakipagtawanan ako sa kasama kong kasambahay kahit ang sikip-sikip sa dibdib. Masaya naman silang kausap, parehong palabiro. Nagising din ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Kaagad lumipad ang mata ko sa orasan na nasa dingding ng kwartong ito. At nanlaki ang mata kong 9 a.m. na. Kaagad akong bumangon. Siguro ang sarap ng tulog ko. Hindi muna ako nagbihis, hindi rin muna ako nagbanyo. Mamaya na lang siguro. Lumabas kaagad ako ng kwarto at tumambad sa akin ng dalawa kong kasamang katulong na naglilinis na. Oh, gising ka na pala, Adriana. Dumiretso ako sa rep para uminom ng tubig. Kumain ka na pala, tapos na kami. Ang tagal-tagal mong nagising. Umiinom ako ng tubig habang nagsasalita sila, habang naguhugas ng pinggan. Masarap nga bang tulog ko? Siguro nga, meron palang ganon. Kahit na naninikip ang dibdib mo, masarap pa rin ang tulog. Sana nga ganon na lang eh. Umalis na ba sila? Tanong ko. Hindi ko pinansin ang mga sinasabi nila kanina. Lumapit ako dito para hugasan ang basong ginamit ko. Oo, naku, magiging abalayan sila mamaya. Narinig kasi namin merong parting magaganap dito. Diyan lang sa bakuran. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng isang katulong. Party para saan? Wala naman sinabi sa akin si Ma'am pero natawa ako sa naisip ko. Bakit naman sasabihin ni Ma'am sa akin kung anong magaganap? Isa lang akong katulong. Isa lang akong empleyado sa kanila. Ang daming ang tao dyan sa bakuran nag-aayos para mamayang gabi. Usisa pa ng pangalawang katulong. Napabuntong hininga ako. Nilapag ko ang basong kanina ko pa pala hinuhugasan. Saka ako lalapit sa pintuan para sana lalabas. Ngunit napahinto din. Pupunta ba ang magulang mo dito mamaya, iho? Narinig kong tanong ni Ma'am. Napahinto ako sa pintuan ng kusina saka ako sumilip. At tumambad sa akin si Ma'am nakakababalang sa hagdan, habang si Rafael naman ay nakaharap kay Ruby habang inaayos ang kwelyo nito. Oo naman tita, hindi pwedeng wala dito mga magulang ko. Ramdam ko ang saya sa boses ng lalaking mahal ko. Ano nangyari? Tungkol ba sa trabaho? Successful ba siya? Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Siguro ako ang pinakaunang taong magiging proud dito. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin sa lalaking nakangiti, habang nakatingin kay Ruby na nakangiti din. Kinagat kong pang ibabang labi ko saka ako umiwas ng tingin. He's the only person who can hurt me so bad. Okay lang, mahal ko eh.
Pinunasan ko kaagad ang luha kong tumulo. Bago ako huminga ng malalim, kailangan ko maghanda para sa trabaho. Dumiretso ako sa kwarto para makapag-ayos na para makapunta na sa trabaho. Kung ano man ang magaganap mamayang gabi, hindi ko alam. Tungkol sa trabaho o sa pagiging successful ni Rafael. Nagbihis lang ako ng damit saka nagsuot na din ako ng jacket na makapal kasi alam kong malamig sa labas. Lumabas ako pagkatapos at sinalubong kaagad ako ng 2 katulong. Kasali pala tayo sa paghahanda ng pagkain mamaya. Nagulat ako sa sinabi ng isang kasambahay. Napahinto ako. Ngumiti ako. Buti na rin siguro yon para alam ko kung tungkol saan ang party. Para alam ko kung saan naging successful si Rafael. Aalis ka na ba? Uwi ka ng maaga ha? Close naman na maagang coffee shop narinig ko sa sinabi nila. Umiling ako sa pagiging chismosa ng 2 katulong na to. Ngumiti ako sa katumango. Nilagpasan ko na sila pero bago yon. Para saan ang party? Tanong ko dito. Baka sakaling meron silang alam. Nagkatinginan ng 2 bago sila sabay na umiling.